Hintayin nyo lang siya mga ka-DIY. Ayan no. Nag-off siya. Yan po yung second mode. Mag-o-off na. Okay, gagalaw tayo. O, diba? May ilaw na siya mga ka-DIY. Yan po yung second mode. Kaya mamimili po kayo na kung yung unang mode, yung magdidim lang yung ilaw, or yung second mode. Welcome back sa ating video tutorial mga ka-DIY. Bali ngayong araw po ay gagawa po tayo ng DIY solar light with motion sensor, ano. Napakadali lang ito gawin mga ka-DIY, kaya siguradong kayang-kaya nyo, ano. At saka yung mga ginamit nating tools at saka parts ay basic lang, may nabibili po sa Shopee, no. Kaya ilalagay ko po sa description ng aking video para hindi na po kayo mahirapan maghanap, ano. Bali recommended ko po ito gamitin sa mga may madalas na daanan or sa loob ng kwarto, sa mga CR. Ayan, pwede po yan, ano. Bali motion detector na po ito na, at may dalawang mode. Pwede po kayo mamili ito, ano? Dalawa or tatlo po yata yung mode nito. Tapos tapusin nyo po yung video natin mga ka-DIY, kasi i-announce na po natin yung winner natin sa ating last tutorial na DIY portable fan with phone charger. Na bali yung mga nag-comment button ay may isang mananalo ng DIY emergency light, ano? At meron din po ako surprise sa dulo ng video ko, no? Kaya tapusin nyo mga ka-DIY, ano? Shoutout po pala kay Lyoda Tech TV, no? Okay, magsimula na po tayo. Alright mga ka-DIY, bago po tayo mag-umpisa ay isa-isahin po muna natin yung mga gagamitin natin at saka yung mga parts na kailangan natin para sa ating DIY solar light with motion sensor, ano, or induction. Bali ang una po natin kailangan ay itong solar module na gagamitin natin, ano. Bali ito po yung pinaka solar board na gagamitin natin mga ka-DIY, no? Ngayon pag bumili po kayo sa Shopee nito ay may kasama na po siyang manual, ano? Ayan po, kompleto na yan mga ka-DIY, no? Ayan, bali kung marunong po kayo bumasa ng Chinese ay ito po yung basahin nyo, no? Tapos dito naman po, dahil Pilipino tayo, ay English po yung babasahin natin, ano mga ka-DIY. Ayan mga ka-DIY, no? Bali dito po ang makikita nyo na solar input po ay mula 5 volts hanggang 6 volts, ano, na 20 watts. Ayan mga ka-DIY, no? Bali yung mga phone charger ay pasok din dyan, ano? Kaya pwede din natin gamitin yung mga phone charger natin. Ngayon sa solar lamp naman po, ang pwede natin gamitin ay 3 volts 9 watts, ano? Pero may naka-indicate dito na virtual standard 90 watts sa market, ano? On the market. Tapos sa induction mode, meron po tayong dalawang klase, no? Bali meron dito ang induction highlight at low light long light. Ayan na mga ka-DIY, dalawa yung induction mode nya. Tapos yung induction time nya, ayan, no? 10 second, ano? Bali after 10 second magdidim po yung ilaw or mamamatay yung ilaw, ano mga ka-DIY, kasi dalawang klase yung mode nya, ano mga ka-DIY, pwede kayo mamili. Okay, sa sensing naman po, mayroong 5 to 10 meters mga ka-DIY. 5 to 10 meters. Tapos sa switch nya, ayan yung pinaka-switch ng ating mainboard. Ayan, ha. Mayroong tatlong mode, ano. Induction mode, normally on mode, at off light. Ayan mga ka-DIY, ano, tatlo. Tapos sa remote control naman, may dimming at saka dimming mode. Tapos ito na rin, makikita nyo na rin yung connection sa mainboard natin mga ka-DIY, no? LED negative, ayan, no? LED positive, battery negative, battery positive, solar negative, solar positive. Ayan na po yung connection na kailangan natin mamaya, no? Diyan po tayo gagawa ng connection. Tapos sa remote control naman po, ayan, ito po yung manual nya, no? Basahin nyo na lang po, ano, para alam nyo, no? Tapos ang next naman po ay itong pinaka-actual, no? Ito po yung remote nya mga ka-DIY, no? Bali pag bumili po kayo nito ay walang kasamang battery, no? Namamahalan po yata sila kapag kasama yung battery. Kaya ay namamahalan, baka nalulugi po pala. Ayan, tapos ito po yung pinaka ano natin, mainboard natin mga ka-DIY, no?
quality yan mga ka-DIY, ano. Okay, ayan, mayroon naman indication dito kung saan yung mga connection mga ka-DIY, no. Ibig sabihin ng S, solar. Ibig sabihin ng B, battery. Ayan, ibig sabihin ng LED, yan na po yung connection ng ilaw. Basic lang po yung connection, ano, connection nito mga ka-DIY, no. At napakadali lang, kaya masusundan nyo. Tapos, ang next naman po na kailangan natin ay itong battery, no. Bali, ito pong battery na gagamitin natin ay ito po ay 18650 battery na Li-ion battery. Ayan mga ka-DIY, 18650. Bali, bawat isa po nito ay 2500 mAh, ano. At dahil parallel connection lang po yung gagawin natin, ay magpa-plus lang po yung capacity niya, no. Dahil tatlo po ito na 2500, ang kakalabasan po nito ay 7500 mAh, ano. Yan, tatlo na yan. Kaya malaki na yung capacity nito mga ka-DIY, no. Okay na sa magdamagan. Tapos kung gusto nyo dagdagan ay pwede din, ano, kahit hanggang 5, no, dahil yung BMS na gagamitin natin, ito na, no, yung next na kailangan natin. Dahil yung BMS na gagamitin natin ay ayan, no, 6 MOSFET na 1S, ano. Good na po ito sa mga 5 cell, ano, na 18650. Bali, ito po yung magiging security guard or magpoprotekta sa ating battery, no. Bali, kapag hindi po nag-cut off yung ating solar module sa pag full charge ng battery, ay siya na po yung kusang magka-cut off ng charger, no. At kapag palubat na rin po yung battery natin at nasa 2 point something na po yung battery niya, 2.8, ay magka-cut off na rin po siya, no, para hindi po ma-discharge ng sagad yung battery natin mga ka-DIY, no. Hindi niya hayaang maging 0 volts ito, kasi pag nag 0 volts to mga ka-DIY, mababawasan yung buhay niya, mas iikli yung lifespan niya, no, mas mabilis masisira. Kaya mahalagang may BMS mga ka-DIY, no. Ayan, ipaliwanag ko na sa inyo yung kahalagahan ng BMS. Tapos ang next naman po ay itong receptacle, ano. Bali, ito po ay 2x1/4, ano mga ka-DIY, maliit lang po, ano. Tapos ang next naman po na kailangan natin ay itong junction box, ano. Bali, ito po yung magiging enclosure ng ating gagawin na solar light, ano. Bali, yung dalawa po na to ay makikita nyo or mabibili nyo sa hardware na, ano. Ayan, dalawa na to. Okay, bali dito po ikakabit yung ilaw, ano, yung receptacle. Baka hindi nyo pa alam ko mga ka-DIY, yan, pinaliwanag ko lang. Tapos ang next naman po na kailangan natin ay itong tornilyo natin, ano. Bali, ito yung gagamitin natin pang tornilyo dito sa receptacle, ano. Ayan, sakto po yan. Tapos ito rin yung gagamitin natin pang tornilyo dito, ano, sa ating solar board. Okay, bali ito po ay 1x1/4 po ata ito. Check nyo na lang yung sa link ng description ito, ano. Ilalagay ko po sa ating video. Tapos ang next naman po na kailangan natin ay itong type C female holder, no. Bali, ito po yung gagawin nating backup charger natin, ano, para magamit natin yung phone charger natin sa ating gagawing DIY solar light, ano. Kasi kapag hindi available or lobat na yung ano natin, yung battery natin, at di available yung solar, ay pwede natin i-charge yung ating solar light sa phone charger. Type C na po ito, no. 3 ampere po ang kayang i-load nito, kaya good na po itong ganitong klaseng type C female holder. Tapos ang next naman po ay itong solar cable connector, no. Bali, hindi na po tayo gagamit ng power jack, ano, DC power jack. Irerekta na po natin itong ikabit sa ating solar light para may rekta din natin to sa ating solar panel, ano. Ayan mga ka-DIY, no. Bali, ang gagawin lang natin dito ay irerekta na natin sa solar panel para di na rin po natin putulin yung dulo ng solar panel, ano, at hindi na rin natin papalitan. Rekta na agad. Ito po yung solar panel natin na gagamitin, ano. Bali, pan-sample lang ito mga ka-DIY, ano, kasi hindi kayang i-full charge nito yung tatlong battery na, ano, kasi ito po ay 6 volts 5 watts lang mga, ano, hindi kayang i-full charge. Ngayon, kung gagawa kayo ng ganitong solar light, ang recommended ko na gamitin nyo ay mga 6 volts 12 watts pataas, ano, hanggang 20 watts. Yun po yung mga recommended ko na gamitin nyo mga ka-DIY, ano.
Tapos ito po yung isa pong pinakamahalaga, no, yung magbibigay liwanag sa ating solar light, ano. Ito pong 3.7 volts 5 watts na LED bulb, ano. Ayan mga ka-DIY, ito po yung magbibigay liwanag ng ating solar light, ano. Kaya mahalaga nito. Pwede rin po kayo gumamit ng ibang klase na solar lights, ano, mula 3 volts hanggang 3.7 volts hanggang 4.2 po pala, ano. Pwede kayong gumamit ng ibang ilaw, no, para hindi na rin kayo bumili nitong receptacle, ano. Kasi kung ibang ilaw ang gagamitin nyo ay iba na yung pag-mounting na, ano. Kaya ito po yung ano ko, ginamit ko. Ito po yung available sa akin, ano. Kaya gagamit din ako ng receptacle. Ayan mga ka-DIY, no, kompleto na po yung parts natin. Tapos yung isa pong mga kailangan natin na tools ay ito po, no. Baling gagamitin po nating wire ay itong 22 AWG, no, na silicone wire, no. Bali ito po ay kahit mainitan ay hindi po basta-basta nalulusaw, ano. Kaya ito po ay recommended ko at mabilis po kumapit yung ano dito, yung soldering lead, ano mga DIY. Ayan na, 22 AWG na silicone wire. Tapos sa gagamitin nating soldering lead ay ito po na. Bali galing po ito kay FU Labs, ano. Ayan, no. Magandang klase na po ito, ano, kasi may kasama na po itong soldering paste, ano. Kaya hindi nyo na kailangan gumamit ng soldering paste kapag ito po yung gamit nyo, no, na soldering lead. Bali kung gusto nyo pong bumili nito ay ilalagay ko rin po sa description ng video natin, ano. Tapos ang sumunod na kailangan natin ay itong soldering iron natin, ano, na 60 watts. Okay, goods na po yung 60 watts, ano. Bali ito po ay galing sa Plosibo. Ayan, no, Plosibo, baka naman, no. Bali halos 3 years ko na po itong ginagamit at good na good pa rin, ano. Pero bala ko na rin ito palitan ko sakaling kakaroon pa tayo ng budget, ano mga DIY. Okay, bali yun po lahat ng kailangan nating parts at saka mga tools, ano. Basic lang naman yung mga kailangan natin, kaya hindi na rin tayo mahirapan, ano. Bali may naka-assemble na po sana akong battery dito, pero gusto ko ipakita sa inyo kung paano gawin yung battery, no, para lahat tayo ay magagawa, no. Kasi ito po ay naka-spot weld. Ang gagawin po natin mamaya ay soldering iron lang gagamitin natin, ano. Hindi tayo gagamit ng spot weld para lahat kayo ay kaya nyong gawin ito, ano. Okay, punta na po muna tayo sa pag-assemble ng battery. Okay, punta na po tayo sa pag-assemble ng ating battery, no. Bali hindi ko na po sana ito ipapakita, kaso naisip ko paano naman po yung mga baguhan pa lang, ano. Bali ang gagamitin po natin ay itong 18650, no. Bali tatlo po ito at ang capacity ng bawat isa ay 2500 mAh, ano. Bali pag parallel connection po ay magpa-plus lang po yung capacity nito. Bali magiging 7500 mAh ang isa, ng mga DIY. Tapos maglalagay din po tayo ng BMS, ano mga DIY, para sa protection ng ating battery. Okay, proceed na po tayo sa pag-assemble. Bali ang gagawin po natin, pagsasama-samahin po muna natin yung mga positive at saka negative. Ayan, ano po natin yan, ano, pagsasama-samahin. Tapos mga DIY, sana masundan nyo itong paggawa ko ng battery, no, kasi hindi po tayo gagamit ng spot weld dito mga DIY, no. Bali ang gagamitin lang po natin ay itong soldering iron na 60 watts, ano, at itong ating soldering lead, ano, na FU Labs. Tapos itong 22 AWG na wire, no. Okay, bali ang unang gawin po muna natin ay ano, lihahin po muna natin yung nasa ibabaw na to, no. Ayan, yung paghihinangan po natin, lihahin nyo po, ano, gasgasan nyo para may kakapitan po yung soldering lead natin. Okay, magliha po muna tayo. Alright mga DIY, ayan, no, nalihan na po natin, ano. Ang next naman po natin ay gumamit po tayo ng battery holder, no. Bali pwede po kayong gumamit ng kahit anong battery holder mga DIY, no, para merong humawak ng battery at hindi masyadong malikot pag hininangan natin, ano. Bali unahin po muna natin pala yung negative para
medyo maluwang yung paghihinangan, ano. Madali lang to mga DIY, ano. Okay. Bali sa paghihinang mga DIY, lagyan nyo po muna ng soldering lead yung paghihinangan natin, ano, para mabilis kumapit yung ilalagay natin na wire, no. Okay. Ayan mga DIY, no, lagyan nyo po muna ng soldering lead. Ayan. Bali pag di nyo kasi inanuhan to mga DIY, niliha, wala pong kakapitan yung ano, no, yung ating soldering lead, ano. Okay. Bali sa paghihinang ngayon mga DIY, lalagyan nyo din to ng ano, no, ng soldering lead, ano, bago nyo ihinang doon. Bali nagputol na po ako ng wire na mga DIY, tas binalatan ko na po, ano. Ipopwesto lang po natin siya ng ganyan, ano. Yan, magiging ganyan po yung posisyon niya mga DIY, no. Okay, ihinang po muna natin. Lagyan natin ng soldering lead, ano. Ito po muna ang una. Ayan, sa paghihinang mga DIY, no, nilagyan ko muna ng soldering lead yung wire. Okay. Next naman yung isa naman po, ano. Lagyan nyo lang po siya ng ano para mabilis kumapit. Ayan. Ayan mga DIY, no. Tapos na kagad yung negative natin, ano. Ayan, ganyan lang po siya, no. Nakahinang na po. Bali sa positive, ganun lang din po gagawin natin, ano. Ayan, bali dito natin kakabit mamaya yung BMS, ano. Okay, hinangan naman po natin yung positive. Lagyan na rin po natin ng wire. Okay mga DIY, oh. Tapos na rin po natin hinangan, no. Goods na po yan. Bali next natin, magkakabit na po tayo ng BMS, ano. Mga DIY, BMS na po tayo agad, ano. Bali sa connection po ng BMS natin, ayan, yung B negative at B positive, yan po yung i-connecta natin rekta sa battery, no. Bali yung B positive sa positive po ng ating battery. Tapos yung B negative, ayan, dito po yan sa negative ng ating battery, no mga DIY. Tapos sa output po, dito na po tayo kukuha, no, ng output at saka charge, ano, sa P negative, P positive, ano. Diyan na po tayo kukuha ng load at saka charging, ano. Diyan na po tayo magpapadaan. Bali dito lang po muna yung B positive sa positive, tapos B negative dito sa negative. Okay, kabit po muna natin to, no. DIY, ano. Yan, dyan natin po pwesto. Okay. Tapos maglalagay din po pala ako nito, no, ng insulator paper para may pwestuhan yung ating BMS. Alright mga DIY, no, tapos ko na po hinangan yung ano, no, yung BMS natin. Ayan, bali yan po yung connection na ginawa natin, ano. Bali yung B positive, ayan, dito po sa positive. Yung B negative, dito po sa negative ng ating battery, no. Tapos sa P negative at saka P plus, dyan na po tayo kukuha ng output. Bali naglagay na rin po ako ng wire, no. Ayan, ganyan lang siya, no. Tapos mga DIY, binalutan ko na, no. At mamaya lalagyan ko na rin to ng tape, ano, para wala na pong front sa pag-spark, ano. Kasi pag nagdikit na po yung negative positive niyan, ay magi-spark yan mga DIY, no. At possible pumutok yan, ano. Ngayon i-check po natin kung may output na lumalabas dito, no. Dapat ang output na makuha natin dito ay 4.2 pababa, ano. Okay, dahil pakalal yan, ay dapat
goods po yung connection nya, 4.2. Okay, check natin. Mga ka-DIY, no? Ayan, goods na goods mga ka-DIY, no? 4.19, malapit na sa 4.2, point something lang diferensya, kaya good na yung connection natin, ano. Ganun lang po gumawa ng battery, no, gamit yung soldering lead, ano, at wire, saka soldering iron. Ganun lang kadali mga ka-DIY, no? Baka akala nyo mahirap. Bali, tapos na po tayo sa battery. Ang next naman po natin ay magbutas na po tayo dito, no, para makapag-proceed na po tayo sa wiring. Pero yung pagbubutas, di ko na po ipapakita at nakakainip po yun, no. Sa pagdidesign po nito ay kanya-kanya na po tayo sa pagdidesign, ano. Bali, ito ay nabutasan ko na. Ito na lang po yung bubutasan ko para sa type C at solar connector. Bali, hindi ko na po ipapakita, no. Proceed na po tayo sa pagwa-wiring, ano, mga ka-DIY. Okay. Alright mga ka-DIY, ayan, nakapagbutas na po tayo, no. Bali, yung ginawa natin butas ay dalawa, no, para sa type C at para sa ating cable connector, ano. Bali, itong cable connector pala natin mga ka-DIY, female po ito, no. Ayan, hindi ko po pala nabanggit kanina, female yan, ano, mga ka-DIY. Yan yung solar connector natin na gagamitin. Bali, ipasok na po natin to dito, no. Yan. Okay, goods na siya, na mga ka-DIY. Bali, yan na po yung ano natin. Tapos naglagay pala ako dito ng mga sealant, ano, para hindi malikot tong mga ano to, hindi masyadong pasukin ng tubig at saka insekto. Ayan, goods na yan, ano, mga ka-DIY. Tapos ang gawin natin mga ka-DIY, ayan, no, iparallel po natin yung positive at saka negative nito, no, ng type C at saka itong female connector natin na ano, no, na solar panel. Okay, parallel po natin yung dalawa na yan para magwa-wiring na lang po tayo mamaya. Iso-solder na lang natin siya. Yan, positive sa positive, tapos negative sa negative. Sasamahin nyo lang yan mga ka-DIY, ano. Okay. Tapos yung ano po pala, yung diagram nito ay ipa-flash ko po sa screen, ano. Ayan mga ka-DIY, no, screenshot nyo na lang, ano, para ma-save nyo at masundan nyo. Ayan, nakaparallel na mga ka-DIY, no. Goods na. Tapos bali, ito po naiset, no, naikabit na po natin yung ano natin, ano, solar module na gagamitin natin. Ayan, no. Bali, nagbutas lang ako para sa sensor nya, tapos para sa switch nya, no. Tapos tig-isa dito sa kabila ang para sa tornilyo. Ayan, tapos tinornilyo ko na. Nakapwesto na yan mga ka-DIY, no. At napipindot naman po yung ano nya, no, yung switch nya. Ayan, no, napipindot naman. Okay. Tapos naglagay po ako ng butas dito para sa receptacle natin, ano. Ayan, kung meron kayong ilaw na hindi nagagamit ng receptacle na 3 volts hanggang 4.2 volts ay maganda, no, para i-question na lang dito, no. Kasi ito po available ko yung may receptacle, yung po gagamitin ko. Tapos dito sa receptacle natin mga ka-DIY, yung gitna po, yan po yung positive, ano. Ayan, nilagyan ko na ng wire. Ayan po yung gitna, yung ano na yan, ano, tanso na yan. Tapos yung itong ayan, yung stainless na yan, ay stainless ba yan, o basta yan na yan, yung paligid na yan, yan po yung negative, ano. Okay, basic lang po yung tutorial, ano. Tapos pwesto na po natin para makita nyo, no, makapag-wiring na po tayo. Okay, tornilyo lang natin. Ayan, alright mga ka-DIY, ayan, no, goods na po yung connection natin. Bali, na pwesto na po natin, ano. Bali, ang gawin naman natin ngayon ay ihinang na po natin siya, no. Ay, ipwesto po pala muna natin itong battery. Bali, itong battery nilagyan ko na po ng ano, no, ng double sided tape. Pwesto na po natin siya sa ating enclosure box, ano. Bali, dito na po tayo mga ka-DIY, ano. Bali, yung ano, LED po ay dito, ano. Ayan, yung LED.
Ayan yung LED negative. Ay, ito LED negative. Ito yung LED positive, ano. Ayan mga ka-DIY. Tapos, yung battery negative, battery positive. Solar negative, solar positive. Okay. Hinang po muna natin, ano. Dito po muna tayo sa LED mga ka-DIY, ano. Sa pag ano nito mga DIY, basic lang yun, ano. Bali katulad lang po na kanina, lagyan nyo lang po muna ng soldering lead. Yan. Pati yung wire, lagyan nyo na rin po para madali ihinang, ano. Okay. Ihinang po muna natin tong negative. Ayan, ganun lang siya mga DIY, no. Sunod itong positive. Ayan. Tapos ang next natin yung sa battery, no. Yan na po natin. Strip ko lang po to. Madali lang to gawin mga DIY, ano. Sa lahat yata ng tutorial ko ay dito ako nadalian, ano, kasi basic lang ang connection niya at masusundan mo talaga. Ito naman po yung battery negative. Ito yung battery positive, yung tinuro ko kanina. Ayan, oh. Ito po sa camera. Ayan. Bali nakabit na po yung negative ng ilaw. Ayan, at saka positive. Sunod naman po ito tayo sa battery. Ito po yung B negative. Diyan po yung negative ng battery natin. Tapos yung B positive. Diyan po yung positive ng ano natin, ano, ng battery. Ihinang na rin po natin. Okay. Sa positive po muna tayo. Hindi pa pala natin nalagyan ng soldering lead yung ano, yung wire natin. Hindi siya nalagyan mabuti. Yan. B positive. Yan. B negative. Yun, umilaw na yan, ano niya, no? Yung pinaka board mga DIY, no? Yan po yung indicator niya, no? Ayan, nakailaw na siya mga DIY. I-off po muna natin, ano. Okay. Tapos ang next na connection na gagawin natin, yung panghuli ay yung ating solar light, ano, ay yung pang solar panel natin, ano. Bali yung S negative, ayan, yan po yung negative ng solar panel, ay tama, tsaka phone charger. Yung S positive, yan po yung positive ng ating solar panel at saka phone charger, no. Okay, hinang na rin po natin. Sana masundan nyo mga DIY, na basic lang naman to. At kung ano, kung hindi nyo nasundan ay tingnan nyo na lang po yung diagram natin, ano, para makita nyo. Okay, sa positive po muna tayo. Yan. Ito, tapos sa negative na po tayo mga DIY, no. Ayan mga DIY, nakaana na po tayo, no. Tapos na po tayo sa mga connection. Okay. Ngayon, kunin na po natin yung ano natin, ano, yung ilaw natin para ma-testing natin kung good pa siya, no. Yan, ito na yung pinaka-ilaw natin. Okay, moment of truth mga DIY. Testing natin. Ayun, no.
Lakas mga ka-DIY. Pakaliwanag ah. Okay. Ayan yung pangalawa. Ayan, naka ano na siya, motion sensor ano. Ayan yung pangalawa. Tapos yung pangatlo, off na po yan. Ay, nag-team. Ayan, hindi ko pala kabisado yung mga board nito no. Ayan po pala yung board, yung pang apat na pindot ano. Ulitin natin mga ka-DIY no. Unang pindot, ayan, mag-on. Ganyan yata yung normally on nya no. Sunod yung induction mode na first mode. Yung pangatlo, ayan yung normally on na isang induction mode ano. Tapos yung sumunod yung normally off. Ayan mga DIY, apat na pindot yung mode nya no, para makuha nyo yung ano nya, setting nya. Okay, bali testing muna natin yung unang mode ano, kung gagana siya ng maayos ano. Okay, bali punta na po tayo sa testing mga DIY no. Iayos ko lang po ito mga DIY no, para maano natin yung testing. Papatay natin yung ilaw natin dito. Okay, iayos ko po muna. Alright mga ka-DIY, ayan no. Bago ko po isara yung yung natin, solar light natin, yung enclosure, napansin ko magkabaliktad po pala pagkakahinang ko kanina no. Ayan no. Kanina dito po nakahinang yung positive, tapos dito po nakahinang yung negative. Ngayon pinagpalit ko na po ano. Ayan, napagpalit ko. Buti na lang mga DIY, napansin ko bago ko isara. At nagdo-double check kasi ko bago ko isara yung para pag tinesting ko ay sure na sure yung pag-testing natin. Okay, ayan. Tao lang po tayo mga DIY na nagkakamali, kaya ayan. Naitama ko naman po yung pagkakamali ko bago natin i-testing ano. Bali ngayon i-testing na po natin siya no. Sarado na po natin siya. Okay. Sana goods na goods to mga DIY no. Hindi ko muna higpitan yung mga tornilyo ng mga DIY para makita nyo yung testing natin kung maayos ano. Tapos pili po kayo ng magandang enclosure ano. Yung enclosure ko kasi ay medyo hindi kagandahan ano, mga DIY. Pero pwede na rin to. Kasi dito lang naman po sa bahay to. Yun lang naman paggagamitan ko ano. Okay, punta na po tayo sa testing. Ayan mga DIY ano, moment of truth. Testing na po tayo. Okay, bali sa charger, ayan, ayan na po tayong charger na nakaset dito no. Ayan, para makita natin kung nag-charge siya. Bali po ang charger po muna gagamitin natin ngayon ano. Ayan. Okay, testing natin. Saksak natin. Ayun mga DIY oh. Gumagana yung charger natin. Nag-indicator siya na red ano. Ayan, dito rin sa natin, ayan, may reading po na 4.9 volts, 1.2 ampere. Ayan, 1.2 ampere po yan ano. Hindi nyo na makita yung dot, pero nagcha-charge na po siya. Okay, bali working po yung charging natin ano. Testing na po natin siya no. Bali yung unang mode natin, ayan, di tayo gagalaw mga DIY ano. Testing natin. Unang mode, yan po yung high. Okay. Testing natin na. Ay, di po pala natin matetesting dahil meron siyang solar na natatanggap or charger ano. Bali gagana lang po kasi ito kapag wala na pong nasasagap yung solar panel natin or wala na siyang nasasagap na charger. Ayan mga DIY no. Yan yung una nating dapat malaman dito. Bali kunyari pag gabi na po, automatic na po siyang iilaw no. Bubunutin ko na po. Gabi na po mga DIY, wala na pong solar no, at saka wala na po siyang charge na natatanggap. Ayan, iilaw na siya. Yan po yung first mode. Okay, tingnan po natin kung first mode. Hindi po muna tayo gagalaw. Ayan mga DIY no. Tapos gagalaw tayo ngayon. Ayun, naka second mode po pala siya no. Bali yung
Pangatlong mode. Ayan po, ilaw lang siya. Kahit gumalaw ka o hindi gumalaw, permis lang po siya nakailaw mga ka-DIY, no? Pag may nakikita kayo indicator na green, kahit gumalaw ko po kayo o hindi, ay permis lang siya nakailaw. Okay. Tapos ito po yung pang-apat na mode niya, off na po siya. Okay, ulitin po natin ano kasi hindi natin nakita yung unang mode. Ito po yung first mode. Ayan, di po tayo gagalaw. After 10 seconds, didim yan. O, ayan, mga DIY, ano, nag-dim siya. Ngayon, gagalaw tayo. Ayan, o, di ba lumalakas siya? Yan yung unang mode niya. Yung second mode, ayan, tingnan natin second mode. Di tayo gagalaw, ano, 10 seconds ulit. Hintayin nyo lang siya mga DIY. Ayan, no? Nag-off siya. Yan po yung second mode. Mag-off na. Okay, gagalaw tayo. O, diba? May ilaw na siya mga DIY. Yan po yung second mode. Kaya mamimili po kayo na kung yung unang mode, yung magdidim lang yung ilaw, or yung second mode na mamamatay yung ilaw, ano? Ito yung pangatlong mode. Yan sinabi ko sa inyo kanina. Yan, yung permis lang siya nakailaw, ano? Hindi, kahit gumalaw ka man o hindi, ay permis lang siya naka-on, ano? Tapos yung pang-apat na mode ay off. Ayun mga ka-DIY, ano, na-testing na natin at good na good, ano mga ka-DIY. Okay, pati po yung charger natin ay good din, ano. Kahit hindi na po natin to i-testing sa solar panel ay pwede na rin, ano. Pero ipapakita ko rin sa inyo yung ano nyan, na working siya. Bali yung gagawin natin ay ikakabit na po natin siya sa bubong, ano. Ay hindi, sa bubong tuloy. Sa ano natin, paggagamitan, ano. Tapos isasaksak natin ito na. Pero dahil nakaparallel lang po dito ay parang nag-charge ka lang din po ng solar panel, ano. Ayan mga DIY, no, malinaw. Ganyan po gumagana yung ating motion sensor, no. Okay. Ayan, charging siya. Basta charging siya po siya, na-red indicator lang po siya, no. Tapos pagka full charge po pala siya, hindi niyo malalaman, ano, kasi magkakato po ko sa yung ano, yung BMS natin or yung solar board natin. Ngayon, kung gusto niyo maglagay ng indicator ay pwede rin po, ano mga DIY. Maglagay na lang po kayo ng off on switch na bukod dito, no, na dito po nakakonekta para nakikita niyo yung bar niya. Pero ako hindi na po ako maglalagay kasi ilalagay ko po siya sa mataas, ano, na lugar. Tapos kung saan po nakapwesto yung motion, dapat yung mga gumagalaw doon nyo po siya ipopwesto, no. Huwag nyo pong ipopwesto dito sa may likod na to kasi hindi nakaharang po ito, no, hindi kita. Pero mas maganda ibang ilaw gamitin nyo, no, para malawak yung kita ng sensor natin, ano mga DIY. Okay, gumagana na po at working na yung ano natin, ano mga DIY, yung ginawa nating DIY solar light with motion sensor or induction, ano. Ganun po siya magmagana mga ka-DIY, no. Ako ang gagamitin ko po dyan yung first mode siguro, no, para nakadim lang siya. Pero pwede nyong gamitin yung second mode para mas tipid po sa battery. Okay, bali ang next natin ay isasaksak na po natin to sa solar panel, ano. Pero sure ako nagagana na po ito kasi working na po yung ating phone charger, no, kasi nakaparallel lang siya, no. Okay, alright mga DIY, ayan, no, okay na po yung connection natin at charging na po siya gamit itong solar panel natin, ano. Ayan, okay po yung connection natin. Ayan, bali may indicator siya na red, di lang siya masyadong maninag dahil maliwanag, ano. Okay, bali kapag wala na po siyang nasasagap na liwanag ay automatic na po siya mag-on, ano. Ayan, no. Tapos gagana na po kung ano yung sinetup nyo, kung mode 1, mode 2 o mode 3, no. Alin man doon ay gagana na po siya. Okay, tapos kapag may nasagap na naman siya liwanag ay mamamatay na naman po siya kusa, ano. Kaya parang automatic siya, no, automatic solar light na may motion sensor pa, no. Kaya napakaganda nito mga DIY, ano. Okay, bali next naman po natin ay i-announce na po natin yung winner natin ng ating DIY emergency light, ano. Punta na po tayo doon.
Alright mga DIY, bago po natin i-announce yung ating winner, meron po akong additional information sa inyo, no? Bali, meron pong remote na kasama yung ating module, ano? Yung solar board natin. Bali, ito po yung full bright, ito po yung half bright, ano? Tapos, ito po yung 3, 5, 8 hours. Diyan nyo po siya pwedeng paganahin, ano? Pwede nyo iset ng 3 hours lang, 5 hours, or 8 hours, ano? Tapos, yung Chinese po, ito po yung normally open, itong nasa baba. Tapos yung sa taas naman po, ito po yung first mode at saka second mode. Diyan ka po pamimili ng mga mode, ano. Tapos ito po yung pinaka off, ano. Pagka in-off nyo po yan, lahat ng system or isinet nyo program ay mamamatay, ano. Hindi na po siya gagana. Papatayin niya po yung isinet nyong mode. Wala na po, kumbaga totally off na po siya ng mga DIY kapag pinindot nyo tong off. Kaya mas maganda tawag dito, iset nyo lang yung gusto nyo, no? Tapos ang kinagandahan pa dito, pagka nawala yung remote mo, ay pwede mong iset dito mismo sa kanyang button, ano? Kaya goods na goods kahit wala yung pinaka-remote nya. Okay, bali ang additional po nating information, kung sakaling naka mode 2 po kayo o mode 1, hanggat meron po siyang nasasagap na gumagalaw, ay hindi po mamamatay yung ano niya, no? Yung ano niya, yung ilaw niya, no? Hanggat may nasasagap siyang gumagalaw. Tapos kapag after na wala na siya talagang masagap totally, ay magbibilang po siya ng 10 second, ano, at saka lang po siya mamamatay. Kaya ayun na, yung kagandahan dito, hanggat meron siya nasasagap na gumagalaw ay hindi siya mamamatay, ano. Bale yan, no? Kanina pa siya nakasindi, dapat 10 second ay mamatay na siya, no? Ngayon gagawin natin ay hindi na po tayo gagalaw ng 10 second. Okay, tingnan natin kung may mamamatay siya, no? Bali mode 2 po yung nakaset na yan. Okay, tapos mga DIY, ano, huwag niyo pong kalimutan mag-like at subscribe dito sa ating tutorial para updated ka sa mga susunod ko pang video, no? Okay, kasi malaking tulong na po ito sa akin, ano, mga DIY. Ayun, nakita nyo na po yung last na ipinaliwanag ko, no? Tapos i-announce na natin ang ating winner ng ating DIY emergency light, ano, with battery indicator, ano. Goods na goods to mga DIY, oh. Kaya sulit yung panonood mo, no? Okay, bali kung nag-comment po kayo sa last tutorial natin doon sa ating DIY portable fan with phone charger, ay isa po kayo sa possible na manalo nito, no? Okay, piliin po natin yung winner natin. Tapos kung sakaling hindi po ito maklaim ng winner, ay possible na iparapol ko po ulit ito, no? Kaya mas maganda mag-iwan na rin po kayo ng comment dito, no? Kasi dito na po ako pipili ng panibagong winner, no? Kasi pag hindi ito na-claim, ipamimigay po natin ulit. Tapos magiging dalawa na po ipamimigay natin, mga DIY, no? Pero pag na-claim po ito, ay isa lang po ipamimigay natin. Kaya yun po yung surprise ko sa inyo, mamimigay pa po tayo ulit ng isang DIY emergency light. Kapag na-claim naman po ito, isa lang. Pagka hindi po na-claim, dalawa. Ayan, malinaw mga DIY. Ang gawin nyo lang po ay mag-comment lang po kayong ng Merry Christmas mga ka-DIY, ano? Ayun, yun lang po yung i-comment nyo, ay kasali na po kayo sa raffle, ano? Dito po mismo sa tutorial na to, no? Mag-iwan po kayo ng comment na Merry Christmas mga ka-DIY. Ayan lang po yung ilalagay nyo, no? Okay, piliin na po natin yung winner natin sa ating DIY emergency light. Okay, ito po yung tutorial na tinutukoy ko. Kunin lang po natin yung link nito, copy link, tapos punta po tayo sa comment picker. Ayan mga DIY, ito po bali hindi ko po pipiliin kung sino yung magiging winner. Bahala na po yung comment picker, no? Ayan, yung filter ayusin lang po natin. Filter duplicate, okay. More giveaway settings, limited filter comment, extra shooter, okay. Okay na po yan. Gawin natin 5 second will yan. Tapos sagutan lang po natin to, gawin natin number 10.
Ayan. Tapos, get a comment. Ayan mga ka-DIY, mayroon tayong 76 comment na pasok sa atin, ano? Sa ating raffle. Ayan. Full bright lang natin. Ayan. Ayan, full screen. Ayan mga ka-DIY, ano? Na-check nyo po ba yung pangalan nyo? Okay. Piliin na po natin yung winner natin. Ito, 1, 2, 3, go. Okay mga ka-DIY, ito na. Moment of truth. Ayun. Congratulations po kay Laysam 2095. Ayun, no. Congratulations sa iyo, Laysam 2095, ano? Nanalo ka po ng emergency light. Ayan mga ka-DIY. Bali, screenshot lang po natin 'to at hintayin lang po natin siya mag-comment, ano? Mag-comment ka po sa aking tutorial na 'to, ano? Tapos mag-iwan ka po ng comment, ay mag-iwan ko po ng message sa aking messenger, ano, para maklaim mo po yung ating DIY emergency light, ano. Okay mga ka-DIY, kung gusto nyo pong manalo ng ganito, ano mga ka-DIY, ay mag-iwan po kayo ng comment, ano. Merry Christmas mga ka-DIY, yun lang po ang iiwan yung comment, ano. At kung hindi po ito maklaim, ay dalawa po yung ipamimigay natin, ano, kaya malaki yung chance nyo na mapanalunan nito, ano, kasi hindi pa naman po hindi pa naman po masyadong madami yung ating followers at mga nagko-comment, ay possible makuha nyo itong ating DIY emergency light, ano. At panoorin nyo lagi yung aking video para updated ka kung ikaw yung nanalo, ay mas maganda, ano. Kaya sana marami po kayo natutunan sa aking DIY emergency light with motion sensor, ano mga DIY. Ayan, maraming salamat po sa panonood.